In principle, kailangan po ba ng patunay na may kinontratang assassin para maituring na grave threats ang mga sinabi? Well, Your Honor, in so far as the crime of grave threat is concerned, hindi po yan kailangan. Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Villanueva, and thereafter we pause for a 10-minute break. You may proceed, ma'am. You have 2 minutes. Salamat, Mr. Presiding Officer. Attorney Lotok, Opo, yes, Your Honor. sa affidavit of investigation dated February 10, 2025, nirekomenda ng NBI na sampahan ng mga kasong grave threats at inciting to sedition ang vice-presidente. Pwede po bang idahilan sa mga kasong yan na nadala lang ng emosyon or may matinding trigger kaya nakapagsambit ng ganoon? I don't think, Your Honor, kasi wala naman ho sa elements ng grave threats yung situation na yon. As long as we were able to satisfy the elements for grave threats, Your Honor, and when the Department of Justice certifies na kumpleto yung elemento doon, so no, Your Honor, hindi ho yan mamatter doon sa findings namin. At yung sinabi po ninyong elements of grave threats, yun po yung apat na in-enumerate nyo kanina. Ano pong elements of grave threats? Yes, Your Honor. Number one, that a person threatened to inflict another person upon the latter's person, honor, or property, or that of the latter's family with any wrong. That's the first element. The second element, that wrong amounts to a crime. Then the third element is yung may demand for money or may condition na imposed. In our investigation, mayroon hong tatlong acts para makommit yung grave threats. Base doon sa tatlong elements na sinabi ko, the offender have complied with the threat na sinabi niya. The offender hindi niya na-comply yung threat na sinabi niya, or yung pangatlong act, yung walang condition yung threat na yon, Your Honor. Mga 2 beses nyo po binanggit yung salitang kondisyon, Attorney Lotok. Itatanong ko yan mamaya-maya. Sa DOJ po, sa DOJ naman, may criteria ng reasonable certainty of conviction bago magsampa ng kaso. Sa Yes, Your NBI, yes, Attorney, sa Opo. NBI, ano naman po ang pamantayang sinusundan ninyo bago magrekomenda ng kaso? Well, sinusunod din ho namin yung quantum of evidence na prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Kaya ho, kung makikita nyo, yung pong aming processes o yung phases, yung pang last po niya is legal evaluation. Meaning, pag meron na ho kaming conclusion, bago ho namin ito isubmit sa Department of Justice, meron hong referral kaming ginagawa sa legal division, or nagpapatulong ho kami sa aming mga legal experts. So sila ho ngayon yung nag-evaluate, sila ang mag-qualify kung na-satisfy na yung requirements at kung pwede na siyang isubmit sa Department of Justice for purposes of preliminary investigation, ma'am. Alright, salamat, Attorney. So kahit papaano, ina-approximate nyo yung criteria na sinusundan ng DOJ, kahit bilang NBI. Yes, Your Honor, and that is on the basis of our cherished principle, the two-pillar rule in investigation, thoroughness and legality, Your Honor. Alright, salamat po. Eto, in principle, kailangan po ba ng patunay na may kinontratang assassin para maituring na grave threats ang mga sinabi? Well, Your Honor, in so far as the crime of grave threat is concerned, hindi po yan kailangan. Alright.
speaking of condition, kanina na binanggit nyo 2 beses, posible po ba ang grave threats kahit may kondisyon ang banta? Ibig sabihin yung kapag ito nangyari sa akin, ito ay mga gawin mo. Kahit may kondisyon yung banta, posible po ba ang grave threats? Very much possible, Your Honor. As I have said, grave threats can be committed with or without condition. And as a matter of fact, meron akong naalalang isang case, SPO2 Jamaica versus Attorney Bangot. Ang sabi ho doon ni SPO2 Jamaica, if I lose my job, I will break your head or I will. So it's for us, it's a kind of event-based condition na matitrigger yung execution ng threat pag nangyayari yung event. But then when the Supreme Court nag-decide the Supreme Court at ang sabi niya, the threat was absolute. So it's Sinabi ng SC noon? absolute yung threat, Your Honor, Okay. hindi conditional. So parang ganito, akin sa situation dito, meron siyang sort of event-based condition na pag nangyari yung event, matitrigger ngayon yung threat na inatter ng offender, So, Your Honor. masasabi pong may jurisprudence po dahil may nakikita kayong paghahalintula dun sa kasong ni rule ng SC, kaugnay ni PO2 Jamaica at itong kay Vice President. Yes, Your Honor. Alright. Huling tanong na lang po, Attorney Lotok. Bilang abogado po, as a general rule, kailan po masasabing lampas sa free speech ang pananalita at nagiging grave threats o inciting to sedition na? Well, we consider the two tests. Number one, yung hindi ko mabigkas, Your Honor, but it's like ano bang tendency rule? If I may, Your Honor, just to refer my notes. May he, presiding Just- officer. Konti lang Witness po. may do so. Yeah. Kindly turn on the mic. Witness may do so, yes. Thank you po, Your Honor. We consider, Your Honor, the clear and present danger rule and the dangerous tendency rule. But among the two, ang nakita ko namin yung the dangerous tendency rule. Meaning if the speech would have a tendency to create chaos or to create illegal acts, then that should be restricted. Pag may tendency ho na magiging ganon ang resulta. So, huli po, attorney, masasabing bang may parang spectrum pwedeng nagsisimula sa free speech pero pag lumalapit na dun sa dangerous tendency rule ay maaari na talagang tumawid sa magiging grave threats o inciting to sedition. Yon. Yes, Your Honor. Pwede ho yun. Alright. Maraming salamat po, Attorney Lotok. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Thank you, noted and entered into the records.